Ito na naman po, si Ayaw Boy patigil. Tigas at Boy Kulas. Okay. Ayan, Hello ang po sa inyo lahat. pag-uusapan po namin ngayon ay isang topic na malapit sa aming puso. Oo. Alam niyo po, marami po ang nagsasabi na yung pelikula, pangit naman eh. Pero nakakatawa. Mm. Di ba? Pero kung tutusin po, kung alam nyo lang, napakahirap kaya magpatawa. Kaya ngayong araw na ito, ngayon ay pag-uusapan namin ni Paring Kulas ang Ang aming top Filipino comedians. yes, nako, mukhang na hindi po ka namin pinagsama ang listahan namin kasi natitiyak po namin hindi kami parehas ng ranking. Oo. Kaya may kanya-kanyang top 10 po kami. Kaya wag na po nating patagalin to. Sa numero 10, sino sa'yo, Paring Kulas? Sa akin na si Eugene Domingo. Oo nga, nakalimutan ko Nakalimutan mo? yun. Si Uge. Medyo, kumpara dun sa mga ibang mga pangalan na nasa listahan ko, medyo siya yung pwede natin sabihing bata-bata o medyo bunso. Pero napatunayan na ni Uge sa kaunting panahon ng kanyang career. Well, actually, mahaba naman talaga. Pero parang tingin ko sa kanya, kumpara sa mga nasa listahan ko, medyo bata pa. Eh, talaga siya nakakatawa. Lalo na yung yung babae sa septic tank, yung unang-unang pelikula niya doon sa series niya kasi yung mga later parts medyo exaggerate na yung pagpapatawa, medyo napilit na. Pero yung una talaga, yun yung pasok na pasok sa banga yung kanyang Yung comedy. elevator acting, yung ba may elevator acting? Yung elevator acting. Tsaka yung nalaglag na siya talaga dun sa Uh, dun sa, sa septic okay. tank, yung facial I, expression niya. I agree na magaling si Ma'am Eugene, pero mas magaling siyang theater artist para sa akin. Pero sa ibang Ah, usapan na yun. Pero okay. kasama siya sa honorable mention ko, pero tinitingnan ko yung listahan ko, hindi siya Mm. pwede na kasama sa top 10 ko. Okay. Okay, kaya ang Ayun, aking so. number 10, I see Redford White. Di Ay! ba? Ang daming pelikula ni Redford White nung panahon ng 2000s. 'Di ba silang dalawa ni Babalu? Kachupoy. Maski nung 90s, meron siyang mga dakilang tanga. 'Di ba? Sino yun? Johnny Wag Tango, kang, 1980s yun. yun. Wag kang tatanga, tanga, tanga, Kasama niya tanga. si Pia Roman. Oo. Pia Moran. Moran. Ayun. Kapatid yun ni Tina, 'di ba? Huwag mo idiretso, YouTube. Ang pinaka gusto ko sa kanya yung Soldier niya. Soldier na pelikula niya. Kasama niya si Um, Kachupoy tsaka yung tatlong itlog. Yan. Ako Ayun. marami akong gustong sa kanya. Si Body and Soul din siya eh. Oo. Technically, si Body hindi naman gano'ng nakakatawa din sa Body and Soul. Pero nung pag pinanood, tagal din ng Body and Soul, no? So, tsaka yung marami siyang pelikula na para sa akin tumatak. Tumatak. Oo. Hanggang 2000, siya na yung mga hindi mo maintindihan yung mga title na kasama si Babalu, 'di ba? Yung mga Yung mga Sprikitik, Walastik, yung, mga ganun. wa- yung, Tic-Tac Toys, My Kulok Toys. yung may title lang. Pero just the same, para sa akin, number 10 ko si Redford White. Oo, Magaling si ako Redford rin. White. Meron nga ang pelikula na hanggang ngayon hinahanap ko. Isa sa favorite comedy films ko. Ang bida si Redford White. Chris Pulo, Dracula. Ay, hindi ko yan So, napanood isa siyang yata. vampira. Tapos may isang eksena doon. Pinapalaya siya doon sa baryo ng mga tao dahil vampira raw siya. So, naglabas ng crucifix yung pare. Sabi niya, lumayas ka! Kampo ng kadaliman, parang ganun. Alam mo ginawa ni Redford White? Ano? Naglabas ng mas malaking crucifix. Tapos sabi niya, eto, masyado maliit yung padre. Eto, mas malaki. Ayan. Uh, So, wala si parang tatawa Redford ko doon. White sa 10 mo? Nasa listahan ko actually. Number Ah, 7 ko siya. number Oo, 7. Redford Ah, White. sa, Ayun. nagtaka ako kasi hindi kasama sa kung hindi kasama sa Redford White sa listahan mo kasi parang medyo mahirap ano parang tanggapin na wala si Redford White sa top 10. Ano? Okay. Ay yung number 9 mo. Number 9 ko si Babalu. Ay, nang ano ka eh, no? Yung mga Nako. hirit niya, di ba naging memes na nga yung mga hirit niya sa Facebook, sa internet. Yung delivery niya, talagang pang-inis na nakakatawa eh. Yung alam mo yung siya yung epitome ng nabubuisit. Hmm. Nang Nabubuisit film. ano ka eh, no?
Idadali mo si Babalu, pare, pero para sa akin, number 6 si Babalu. Sa Okay. dahilan ng yung haba ng career Oo ni naman. Babalu, mula sa panahon nila Dolphy hanggang Dolphy. hanggang 'di ba hanggang sa yung bago siya mamatay at yun nga ang dami niyang may iniwan siyang karakter sa atin eh. Oo. Na buong mga Pilipina, yung buong Pilipinas Alam ginagamit ko. niya. Ano Alam. kay ha? 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 Oh. Babala, asawa ni Babalu. So kumbaga icon siya in a sense na tapos nung 90s to 2000s kasama siya sa Home Along the Riles, Oo. Okidoki Dok. Lahat ng mga yung mga shows din kasama siya eh. Oh, Di ba? yan. So para sa akin, number 6 si Babalu. Okay. Ayun. So, sino number 9 mo? Ang number 9 ko ay si Herbert Bautista. Bakit? Bakit? Kasi nung 80s, si Herbert Bautista, big star siya. Isipin mo yung Puto. mga pelikula niya. Bagets, Commander Bawang. Commander Bawang. Ang Puto nga, di ba? Ako, paborito ko yung Puto. Although yung career niya, hindi niya na-maintain yung lead character. Pero Ah. nung 80s to Oo. 90s, siya si Commander Bawang, ano ba yun? Si Kulas pa siya eh. Islaw Kalabaw. Islaw Oh. Kalabaw, ganon. Oh. So, may mga TV show siya. So, para sa akin, number 9 si Herbert Bautista. Okay. Siya yung parang batang comedian na pinapanood mo dahil kay Herbert Bautista. Walang ibang dahilan. Yung mga puto, yung ano Oo. pa yun, yung ano niya, may horror pa siya eh. Nakalimutan ko yung Shake, Rattle, title. and Roll. Pinapanood mo siya hindi dahil kaninong kasama niya, pinapanood mo dahil si Herbert Bautista ay Okay. naandon. Okay. Ang yung number 8, parang kulas. Number 8, Carding of Ray Card Duet. Ay, wala sa listahan ko yun. Sabi mo, ang babata, ang tatanda nito ha. Kaya nga sabi ko, si Uge yung pinakabata. Akala ko mas bata kay Ugi yung mga ano. Oo, Bakit ito si paring Carding? eh, although, alam naman nating parte siya talaga nung duet na Ray Card, pero alam mo siya yung Siya lang naman nagdadala. Siya lang naman talaga yung nagjo-joke doon. Siya yung nagdadala ng joke or comedy dun sa duet niya. Tsaka nung namatay na si Ray at si Carding na lang yung nagpatuloy, na-maintain pa rin niya yung kanyang yung kanyang pagiging nakakatawa. Of course, pwede natin sabihing one joke comedian siya dahil lagi lang inaano yung bunganga niya. Yung laki ng bibig niya. Pero sa akin okay pa rin dahil yung good-natured comedy na hindi kailangan mambastos, sabihin natin old school, pero effective naman si Carding dun sa ganong klaseng style ng pagpapatawa. Nakalimutan ko yan si Carding. Wala Si yan sa Carding. listahan ko. Aking number 8, gusto niyo man to o hindi, pero nung panahon niya, nag-iisa lang ang child wonder ng Pilipinas. Si Nino. Nino Mulak. Ah. Anong pelikula ni Nino Mulak na hindi comedy? Wala. Lahat ng Meron, pelikula. Totoy Bato. Hindi naman siya yung lead character doon eh. Siya yung Siya. lead character. Oo. Totoy Bato si FPJ yun eh. Hindi, meron siyang parang si Nino Mulak, yung power niya, meron siya superpower, tapos pag nababasa siya, nanghihina siya. Hindi na yun Bato serious film. something. Comedy na yun. May comedy pa rin yun. Ah. 'Di ba? So, sa dami ng pelikula niya, puro comedy yun eh. So, kung alam niyo po kung gaano kalakas yung Nino Mulak noon, Oo naman, 'di ba? gusto. Yung Nino Mulak noon, tambak-tambak sa takilya. Ay, yung pelikula ni Nino Mulak noon. So, I was thinking, sino ba talaga yung mga nagpatawa? Nung pinapanood ko yung mga pelikula ni Nino Mulak nung bata ako, tuwan-tuwa ako eh. Idol ko si Nino Mulak? Siguro. 'Di ba? Naging child star ba ako dahil kay Nino Mulak? Hindi. Naging child star ako dahil sa pangangailangan ng pamilya namin. Pero other than that, Nino Mulak is my number 8. Number 7 mo, paring kulas. Number 7 ko, nabanggit ko na si Redford White. Redford White. Oo nga. Ang number 7 ko, ako, si Chiquito. Ay! Sabihin Nasa ko na, listahan mo number rin 6 ko yan? siya. Number 6 ko si Chiquito. Oy. Kasi si Chiquito para rin siyang si Dolphy na Oo. kayang magdala ng sarili niyang pelikula na ang genre ay comedy. Ang dami kong jokes na nakuha kay Chiquito. Sa kanya galing paring Joey yung ano ko genius ako eh. Oh. Ha? Nagbabasa ako umiinom ako ng gin, nagbabasa ako ng news. Genius.
Ah, Doon galing yun mula sa pelikulang Kapet Gatas. Kasama niya si Julie ah, Vega, si Chiquito. Ano ba yung mga karakter niya? Si Dr. Wong, si Mang Kepweng. Dr. Wong, si Mang Kepweng, di ba? So maraming characters din na pinakilala si Chiquito. At kapag nakikita mo si Jose Manalo, nakikita ko si Chiquito. Kasi yan Ah, yung style ng pagpapatawa ni Jose Manalo. okay. Style, Tochi Kids. Sa akin naman talagang, well, nakakatawa rin talaga si Chiquito. Tapos, hanggang ngayon, sa pelikula niyang Estong Tutong ko pa rin kino-consider na nandun yung greatest joke in Philippine cinema. Ano yan? Yung Yung, sumasayaw sa yung, kabaong yung Chacha, ng kabaong. yung akala nila ng favorite na tugtog nung namatay Chacha. So, gabi na hindi pa rin makaalis yung parada nung patay dahil Chacha nga naman atrasabante lang yun. Grabe, napaka-brilliant nung joke na yun. Hanggang ngayon talagang, ang galing nung nakaisip. Pwede ko siyang ilaban kahit sa ibang sa ibang bansa sa pagalingan ng joke na yun. Yun. Alright, ang iyong number 6 ba? Tama? Chiquito, siya si Chiquito. Chiquito. Ang akin number 6, nasabi ko na rin. Siya nga nyo Oh, kaya. Babalu. Babalu. Number 5. Number 5 ko, si Vic Soto. Ha, cha, cha. Oh, May daya ako dyan eh. May daya ako dyan. Explain ko na lang mamaya. oh. So, si Vic Bakit si Vic Soto. Soto? Eh, ano siya pleasing naman yung personality niya. Tapos yung joke niya, of course, old school, pa-corny rin. Pero it's the charm of Vic Soto. 'Di ba? Yung charisma ni Vic Soto. Kasi meron kasi mga mas nakakatuwa naman talaga na tao. Pero Vic has this charisma that is, Bida siya eh. pleasing. Oh, bida. Bida siya. Hindi mo siya pwedeng gawing Sidekick. alalay. Hindi siya Oo. pwedeng sidekick. Masyado mo siyang titingnan. Meron siyang it, kung tawagin nila yung sa showbiz. Oo. Yung something that you can't take your eyes off dun sa Tsaka, tao na yun. pogi naman din talaga Pogi si Vic talaga. Soto. Pogi. Pogi Isipin, talaga. daming babaeng na humaling kay Vic Oh, Soto. baka madali tayo dyan. Paring kulas. Hindi, inaamin din naman niya, di ba? Alam naman din niya. Hindi, Alam alam naman ng naman lahat natin ng tao. lahat. Ah? Alam naman natin lahat. Hello? Hindi naman yun secret. Oo, Number alam. 5 ko, baka hindi mo to gusto, pero ako kasi magaling siya, mabilis siya, at ilang pelikula niya ang talaga namang blockbuster. Ang Vice aking number ganda. 5 ay si Vice Ganda. Okay. Yes, kasi bida siya eh. Okay. Blockbuster talaga siya eh. Ang laki talaga nung kinikita niya, pinapanood talaga siya ng Oo. tao eh. Natatawa ako kay Vice Ganda. Natatawa rin ako kay Vice Ganda. Although meron ba akong unforgettable scene ni Vice Ganda? Wala. Hindi katulad nila, lahat ng sinabi ko, Redford, Herbert, Nino, Chiquito. Oo. Well, Vice Ganda, wala. But it's more of respect sa kanyang body of work. Okay. Right? O kung corny man, o kung yung mga sinasabi ng mga taong basura, Panlalait. I don't care. I don't care. Kasi nagawa niyang pasayahin yung milyon-milyong katao. So I Oo. give my respect to Vice Ganda. Okay. Number 4? Number 4 ko, Rene Requiestas. That Talaga. is also my number 4. Number 4. Ayun. Said have faith in yourself because if you do not have for yourself, you have to go to the brand of the ocean. Paring ko last diretso mo. Panalong-panalo yung monologue niyang yun sa Elvis and James. Kaya Oo. isa talaga sa favorite kong talagang pelikula yung Elvis and James na alam mong sobrang babaw, sobrang nonsense, pero nakakatawa dahil kay Rene Requestas, yung mga hirit niya. At alam mo bang on national television sa 6 o'clock news, he got away by with saying the PI. Pag yung mura. Mas Oo, talaga. nagmura siya. Ewan ko paano pinalusot ng MTRCB yun. Eh, baka Pero hindi pa naman ni ganun kahigpit ang MTRCB nun. ayun, nagmura siya on national television. Pero part of the script siguro yun kasi ma-sense mo sa dialogue sa flow ng dialogue. Pero yun nga, Rene Requestas talagang sayang namatay ng bata. Although Ako alam, matanda na alam ko siya. yung kwento nun eh. Hindi, Ayaw. 33. 33. 33 lang ba yun? Ay, Diyos ko po, sayang, 33. napakabata. Parang Kristo lang. Or Oh. Bruce Lee. Oh. Oh, Jose Diba? Rizal. Hala? Ako Ayun. rin, Eric Quesas is the only one that can make me laugh. Talagang yung
ang tagal ng tawa mo, yung parang Oo. minsan nagda-drive ka lang, biglang naalala mo si Rene, matatawa ka. Oh, you have to believe in yourself. Kasi yung mga Brexian, ano niya, yung mga Brexian moments niya, sa Oo. kanya pinakabagay yun, yung bigla siya titingin sa camera. Oo. Yung gano'n, yung mga, yung Breaking the pag fourth wall. kausap niya yung ano, oo, breaking the fourth wall. Brexian pa ako, pwede naman breaking the fourth wall. Number 3 pa rin ko last. Number 3 ko, Dolphy. Siguro hindi na kailangang explain kung yung galing ng ni Dolphy. Ang favorite. Naintriga ako. Grabe. Number 3 mo si Dolphy. Oh, sige, Oo, kasi diretso. tawag rito. Ang favorite ko naman kay Dolphy, yung mga hirit niya. Yung let's say meron siyang kunyari lilibakin niya si Babalu o yung ibang mga tao sa paligid niya. Yung meron siyang mga hirit na Very alam mo subtle pang lang. insulto, subtle pero pasok na pasok sa Hmm. sa pasok sa hulog. Yan. Ayan. Mamaya Dolphy. ko na sasabihin yung ano kay Dolphy kasi number 1 ko siya. Number Number one one ko siya. si Dolphy. At Ah, mahirap para sa akin na number 3 mo siya. Pero okay. mamaya, Explain ko. Mamaya. number 3. Nandaya ako dito, cheat code to, pare ko yun. Oh. TVJ. Oo. Actually, Cheat iniisip ko code. kanina na i-combine sila eh. Kasi Oh. they're part Kasi of ang a dami group nilang talaga. pelikulang tatlo na talagang Oo tawan-tawa naman. ako. Actually, mas gusto ko nung magkakasama silang tatlo kaysa Kaya magkakaiwalay solo. sila. Oh, mas gusto ko. Kasi mas kumpleto eh. 'Di ba? Oo. Laging si Vic, pero lagi si Vic pa rin yung bida kung iisipin mo. Kasi Oo. siya lagi yung may gusto ng bata, siya lagi yung may kalab team. Siya talaga Oo. yung bida dun sa Tito Vic and Joey. Sana wala, hindi naman sana magalit si Idol Joey, pero mas gusto ko yung Tito Vic and Joey Super Together. 1, 2, 3. Oo. Ano ba yung mga pelikula nila, Working Si Bro. Prinsipe, Three Musketeers at si ako. Yan ang para sa akin, Working admire Boys. yung Star Son, yung Elvis and James ni Joey, tapos yung mga pelikula na Enteng Kabisote ni Vic Soto, pero the best pag magkasama ang tatlo. Ang Ah. Tito Vic and Joey, Kabayo Ah. Kids, Oo. Orange Juice, si Tito Soto yung Orange Juice, Green Mango, Yellow Banana, We Are the Kabayo Kids. Tsaka laging ganda ng music kapag Tito Vic and Joey ang pelikula. Oo. Ang ganda nung background music and Musikero to everything. mga to eh. Oo. Ano ang iyong number 2? Joey De Leon. Bakit? Paring kulas. Mas mataas ay si Bossing Joey bakit? Oo. Kasi mas intellectual ang humor ni Joey na yun ang siguro advantage na kay Dolphy. Si Dolphy kasi medyo ano ba ah parang yung pambarangay, pamprobinsya kind of humor. Si Joey kasi Lahat. lahat tsaka yung utak, yung connections na nagagawa niya sa mga bagay na akala natin unrelated. Ang galing. Minsan Bilis. minsan parang masyado na siyang mataas mag-isip kaya hindi nagigets ng mga tao. Pero na-appreciate ko yung yung connections na nagagawa niya sa mga bagay-bagay. Yung ayun nga, parang tulad ng sinabi ko dati, parang siya yung closest thing natin to Robin Robin Williams. Williams in terms of bilis ng utak. Ang Nung dami isang ng araw na lang eh. di Sabi ba? niya, sabi niya nung isang araw, kapag galing daw sa puso, luha. Oh, Kapag galing sa tenga, hindi niya sinabi kung luga. ano. I mean, kapag hindi ka marunong mag-isip, hindi mo Oo. magigets yung joke niya. Oo. Pero talagang iba si Joey De Leon. Ako Oo. sabi ko nga sa iyo, kung meron akong pinaka-idol, ito kasi listahan natin ng top 10 sa buong Pilipinas. Oo. Pero kung meron akong gustong maging katulad na comedian, si Joey De Leon. Joey De Leon. Sobrang bilib ako sa talino niya, kung paano siya maglaro ng salita, kung Oo. paano niya gumawa ng mga kanta. Dati dun sa TVJ, na-discover ang secret ni Mang Turing. Siya'y hindi pa rin. Siya'y ano pa rin. Siya nga yung nagpangalan sa akin. Di ba yung Atom daw, Oo. August 21 movement. Oo. Joey galing yun. Yung Atom, August 21 ng gabi. Kay Joey galing yun. Pero malamang hindi niya na yun hindi niya na yun Maalala. natatandaan. Oo. Pero natandaan yun ng tatay ko. Natandaan yun ng tatay ko. Tapos laging sinabi sa akin ng tatay ko yun.
Dati hindi ko naman alam yung August 21 movement. So si Boss Joey. Number 2, number 2 ko si number 2 ko Joey. na. Number 2 mo na. Number 2, Panchito. Okay. I am so sorry. Sobrang fan din ako ni Panchito. Why? In terms of longevity, grabe yung longevity ng career ni Panchito. Of course, he is almost as good as Dolphy. But if you look at the Philippine movie history, sinong alalay ni Nino Mulak? Si Panchito. Si Panchito rin, Sinong alalay nila Redford White? Si Panchito. Sinong alalay na Tito Vic and Joey? Panchito rin. Si Panchito. Andun si Panchito. Siya ang sidekick na pangmatagalan. At hindi nila naiintindihan kung gaano kagaling na feeder si Panchito na talagang doon ako believe sa kanya na hindi niya naman kailangan kunin yung at saka yung reaction ng mga yung Panchito yun. Yan. Sobrang tuwan-tuwa ako kay Panchito. Maybe biased opinion kasi na ilang beses ko nakatrabaho si Panchito, kasama namin siya dun sa Itbulinggit. So every week namin siyang kasama, pero to me he's just brilliant with a capital B. Talagang kahit wala siyang arte, wala siyang pili ng pelikula. Small budget, big budget, patol si Panchito. Talagang comedian. At saka siya, hindi siya nakaagaw ng eksena. Ang galing-galing ni Panchito para sa akin. Okay. Number 1, sir. Number 1. Pero baka meron kang honorable mention bago ka si Panchito, isa sa mga honorable mentions ko yun. Nabanggit mo na naman yung husay ni Panchito. Ayun. At eto, meron pang isa. Ito, feel ko honorable mention. Magugulat ka. Si Raffy Rodriguez. Kapatid ni Ruby Rodriguez? Ruby. Di ba laging nauso yung pelikula ni Andrew E, di ba? Yung mga Viva Films, yung mga Alabang Boys. Last night, yes. Di ba lagi silang maraming grupo, sina Dale Villar, sina Patrick Guzman, yung mga tropang yun. Sumalangit na kanyang kaluluwa. Si Raffy Rodriguez yung nag-stand out sa akin sa pagpapatawa sa mga jokes. Hindi siya yung nakakabuisit. Kasi si Andrew E, for example, alam mo hindi maraming corny. Pero si Raffy Rodriguez, natatanggap ko yung mga joke na. Siya kaya tumatak sa akin Si Raffy Rodriguez. Naalala mo pa Para maalala mo pa si Raffy Rodriguez sa panahon ngayon na alam mong artista dati. Talagang tatak. Mag-honorable mention din ako. Ang dami nun sa akin. Siyempre, unang-una dyan si Dencio Padilla. Diba? Yung gumaganyan-ganyan na sa yung laging may balisong. At of course, number 1, Julalays ni The King. Di ba? Ilan ba yung pelikula ni The King? Sa ano ba siya doon? Si Tem yung Marquez ba yan? Nakalimutan ko. Yung isa pa, yung parang duling. Nakalimutan ko yung pangalan tuloy. Ayan. Si Roderick Paulate. Noong 80s, grabe din. Ang galing ni Roderick Paulate. Siya din yung talagang may pelikula siya. Si Petrang Caballo, yung dual agent siya. Jano Gibbs. Ano naman ng 90s, grabe. Puro Jano Gibbs. Pedro Penduko na naman. Gusto ko yung mga pelikula niyang Pedro Penduko. Although maraming sablay, pero pasok sa akin yun. Michael V, of course. I would like to honorable mention niya si Michael V. Kasi sa Bubble Gang at sa lahat pa ng ginawa niya. Bayani Agbayani. Sobra din naman si Bayani na magpatawa. Ang galing din. And the other one is Long Mejia. Ngayon, kung meron kami hindi nabanggit na idol nyo, pasensya po kasi hindi po namin siya naalala ngayon. Ako, babanggitin ko si Katchupoy. Si Katchupoy. Oo, isa yun sa mga mga talagang sikat. Yung favorite laging kasama ni Redford White, si Katchupoy. Sikat yun, si Katchupoy. Si ano pa, yung babae, parang kulas. Si Katchupoy at si... Anong ginagawa? Ko na. Yung lola ni Bonjing. Chichay. Si Jimmy Santos pala, Chichay. Si Chichay. Ang galing din ni Chichay, lalo nung bata siya. Number 1, nasabi ko, sa'yo anong number 1 mo, parang kulas? Number 1 Bulatin mo ako. Si Michael V. Kaya pala hindi ka nagre-react nung nag-honorable mention ako kay Michael V. Bakit si Michael V? Hindi, si Michael V, nakuha niya yung mga best qualities ng mga na-mention natin at na-combine niya. Kumbaga, siya yung natuto, nanood sa mga taong nabanggit natin at natuto siya at nakuha niya yung mga best qualities. For example,
Kaya rin niya maglaro ng ng mga salita. Nakita naman Kanta, natin sa gumawa din ng Bubblegum. kanta. Kaya niya gumawa ng kanta. Kaya niya maging bastos. Pero yung pagkabastos niya, hindi yung nakaka-offend na katulad ng kay Joey minsan. Minsan, Oo. nag-over. Di ba maraming mga joke na bastos si Michael G sa Ano siya, Bubblegum? yung naging ngongo siya ba? Yung tumutula. Tumutula siya. Yung bastos talaga yun. Yun talaga, yun. Pero he gets away with it siguro dahil din yun sa personality niya na Mas wholesome. pleasing niya. So yun, so nakuha niya yung kay yung kay Joey De Leon o nakuha rin niya yung mga hirit ni for example ni Dolphy at yung pagiging chameleon niya. He's able to create so many characters na nakaka-capture niya yung essence ng ng character na yun o ng taong yun. Ayun. So, Galing pa kaya niya ko siya gusto. galing pa niya talagang yung character, gumawa ng character, talagang hindi mo makakalimutan. Si Bitoy, si Ipo, at saka si Bebang. Di ba? Hindi Oo. mo makakalimutan. So, yun nga. Yun yung feel kong nagpa-number one sa kanya. Nakuha niya. Siguro, observant siyang tao eh. So, ino-observe niya likely itong mga comedians na to. He got the best qualities or best features ng mga na-mention natin. Of Kasi course, nga, I have to contend my number one. ayun. No? And I am sorry to the viewers if you do not agree with me. I really don't care. But this may be a biased opinion, but let me first explain why. My Saka number maintindihan one, ko yan. ladies and Maintindihan ko gentlemen, yung choice mo. is the king. He is the king for a reason. Oo. He is the Michael Jordan of comedy in the Philippines. Actually, to compare him with Michael Jordan, I think is inadequate. Parang kulang. Ako parin ko lang isa lang eh. Charm. Michael Oo. B, hindi niya kuha yung charm ni Okay. Dolphy. At si Dolphy, sobrang galing magpatawa, pero pag nagdrama, sobrang galing din. Siya lang yung komedyanteng pag nagpaiyak. At Oo saka naman. siya yung comedian na merong best actor, ang tatay kong nanay. Oo. Pag pinapanood ko yun, parang kulas talagang galing niya doon sa pelikula na yun. No? Of course, nakatrabaho ko sa John and Marcia. Siya ang tatay ko eh. So una-una, kaya hindi ko siya pwedeng ipatalo. Tatay ko yun eh. Ano man, meron akong comedy, malamang may influensya sa comedy ko eh. Ay, naiyak tuloy ako. Sorry. Hindi, ang galing talaga niya kasi. Dun sa John and Marcia kami, yung script namin late dumating. So minsan ang script namin nasa yellow pad. Nasa yellow pad lang. Parang kulas. Tapos bibigay sa amin yung lines. Ito lines mo, ito lines mo, ito lines mo, ito lines mo. Rehearsal take. Yun ang term. Rehearsal take na. Pagka-blocking lang ng konti, rehearsal take, ibig sabihin, tunay na, game na. At mas madalas yung rehearsal take, goods na. At doon mo makikita yung galing ni Nida Blanca at yung galing ng lahat ng cast ng John and Marcia. Kasama ako doon. Although bata pa ako noon, wala akong karapatan pero ang galing nila. Parang kulas. Ang maganda kay Dolphy, hindi niya ino-OA yung comedy. Hindi niya ino-OA yung pag nagbakla-bakla siya, hindi siya yung baklang maingay. Siya yung baklang tahimik. Pag nang-asar siya, sa atin lang yung parang mama, pag inaasar niya si Deli Atay-Atayan, yung hindi ka naman, parang hindi pa rin siya bastos. Alam mo yun, parang hindi pa siya bastos, parang siya pa rin, parang si FPJ. Si FPJ is your parang typical hero, mabait, ganito, ganyan. You empathize with him. Same with Dolphy. You empathize with Dolphy. Parang hindi siya pwedeng maging masama. Di ba? Nami-maintain niya yung character na yun. Like, sila Rene Requestas, nagkukontrabida, si Joey De Leon ay hindi ganoon ka parang lovable. Ang the next na sa lovable ay si Vic Soto eh. With a charm eh. Halos pareha silang dalawa pero I still would give the hat. Meron akong TV show ni Dolphy na gustong-gusto. Ewan ko lang kung alam pa ng mga tao to. Ano yun? Plaza 8099. Oo, nag-guest ako doon. Ang galing ng show yun. Tonto ako yung nangihinayan ko nung nawala yun. Ang galing ng mga hirit ni Dolphy doon. Hanapin niyo po sa YouTube. Basta ang Meron ganda pa ba? ng storya nun.
post ko, salamat, pinaalala mo sa akin. Kasi naghahanap din ako na ipopost kayo sa page ko. Kasi, ang story nun, matanda ako doon. Matanda Ah, ako doon. Batang matanda ako. Sige. Opo, ayun na. Ang aming top 10. Maraming salamat po sa mga nakinig, nanood. At gaya po ng sinasabi namin, kung hindi naman po kalabisan sa inyo, pwede pong paki-like ang aking Facebook page, paki-follow, paki-share, pati na rin po ang aking YouTube. Kasama na po ang video na to at iba pang mga video ang ginagawa namin. Paring Kulas, ano yung sa'yo? sa akin ay Tambay Reviews sa YouTube. Yun lang po. Ayan, ay, naiyak ako. Gaya po ng sinasabi namin lagi, bigla, hindi ko in-expect. Oh, Hindi ko in-expect. Gaya po ng lagi namin sinasabi, salamat po, salamat. Tapos na po ang banat namin, kaya kami naman ang banatan niyo. Salamat po. salamat po.